So, hello guys! Today is January 19, 2017 at ako'y gagawa ng vlog dahil wala magawa dito sa house. So, ang gagawin ko lang ngayon is magko-cutics ako ng paa dahil nanggigitata na yung paa ko. So, kung napapansin nyo, palagi lang akong nakasapatos. Kahit na gustong-gusto ko na nakatsinelas at saka nakasandals. Hindi ko magawa magsuot ng sandals at tsinelas. Gawa ng hanggang ngayon hindi ko pa rin nalilinisan yung aking kuko sa paa. So, dapat last year pa yun. Yun, tinamad na. So, 2017. So, ngayon ko gagawin dahil sobrang nakakahiya na rin. Nandumi ng paa ko. Tapos, lang naman, hindi kasi ako yung nagkukot-kot ng cuticle, yung kinukot-kot yung kuko. Kasi manipis kasi yung aking cuticle. So madali siyang magsugat, saka magdugo. Masakit yun, 'di ba? So lang talaga ako, gupit lang, tapos nilalagyan ko lang ng parang pink na saka yung Mertiolet, tas cutics na kaagad. So, isasabay ko na rin sa vlog na to itong aking nabiling nail dryer from Daiso. So, nabanggit ko na yun, 'di ba, sa vlog ko nung nakaraan na meron akong nail dryer na nabili sa Daiso. So, sabi ko, 'di ba, gagawin ko na lang na separate na vlog. So, ngayon ko na lang gagawin yun since kapag lumalabas kasi kami, masyadong mahaba yung video, hindi ko na masisingit yun. Tapos, isasabay ko na rin sa pag-review itong quick dry top coat na nabili ko rin sa Daiso. So, lahat yan 88 pesos. So, open ko lang muna tong screen para medyo may pumasok na hangin saka may lamig. So, ayan yung terrace namin. Maliit lang naman kasi itong bahay namin. Hindi naman ganong kalakihan. Sakto lang. So, ayan. Ito yung aming yung tana. Yung kwarto yun nila mama. Ito yung kwarto ko. Itong maliit na space na yan yung kwarto ko. Bali, parang extension lang to ng bahay namin na yung bakanting lupa ng bahay, sinagad na nila papa para yung sa baba ginawang tindahan, yung sa taas ginawang kwarto ko. Tapos ito nga, yung terrace. So, katabi namin taki ng tubig Ayan. Ayan. Tapos ito, binili lang to ni mamang terrace, itong garden set sa kapitbahay kasi lumipat na sila sa binili niya to. Then ito guys, yung solar light na binili namin to sa Japan Home Center. 60 plus lang to. So, naghanap si mama ng solar light. Kaya lang yung sa Ace Hardware medyo mahal. Kaya nung nakita ko to dun sa Japan Home Center, alam ko na ipakita ko nandun sa recent vlog ko nung nagpunta ako ng Japan Home Center na merong silang tindang solar light. So, ito doon namin yan binili. So, ayan, nagpanic buying si mama. Bumili siya ng hindi naman niya binili all at once, no? Inunti-unti niyang bilhin. So, pinigilan na nga lang namin ni Papa kasi anihin naman niya yung maraming solar light. Ang lit-lit lang naman tong terrace namin. So, bilang natin 1, 2, 3, 4, 5. 5. 6, 7, 8, 9, 10, tapos 11. Ang dami na niyan. So, dyan yan nilalagay. Kasi actually pang garden talaga yan. Parang ito na yung pinaka-garden namin dito sa taas. Kasi nga doon sa baba, wala rin masyadong space. At saka pag nilagay mo yan doon sa labas ng gate namin, yung mga solar light na yan, panigurado kinabukasan, wala na yan. Nasa mabuting kamay na yan. Kaya pinaka-safe na ilagay na lang yan dito sa terrace. At least pagkagising namin kinabukasan, andyan dyan pa siya. Except kung dadaan sa dito sa bubong yung magnanakaw, no? Pero wag naman sana. So, ayan na aming neighborhood. Ayan. So, maliit lang naman kasi itong subdivision namin. Mga ilang kanto lang. Tapos, ayan, tahimik, wala pang mga bata sa kalsada kasi nasa school pa. Siguro mga 3 or 4 o'clock pa lang ata siguro. Kaya tingnan medyo mainit pa. Pero mahangin dito sa sa terrace.
Tapos, ano pa ba? What else? So, hindi kami masyadong tumatambay dito sa terrace kasi, ilang. Kasi, feeling ko lang ewan ko lang, pasok lang ako Kasi tinitingnan na ako ng kapitbahay namin. Feeling ko lang kasi guys, kapag parang hindi masyadong kaganda na mag-terrace. Kapag ganitong ang bahay is dikit-dikit. Kasi tingnan nyo naman, di ba? Halos dikit-dikit yung mga bahay. Halos lapit-lapit. Parang nakakahiyan tumambay sa terrace kasi lalo na paggabi. Dahil, baka mamaya mapagkamalan na naninilip. Kasi syempre, di ba, yung mga bintana na yan, mga kwarto na yan yung mga yan, puro mga kwarto na yan. So, nakakailang na baka sabihin, nagtitingin-tingin sa mga bahay-bahay, habang Pero, napunta lang kami dito sa gabi, kapag meron lang okasyon talaga, mabibilang lang sa daliri ng kamay. Kapag magpipicturean lang kami dito nila, mama, yan, pupunta kami dito. Pero hindi talaga kami dito tumatambay ng sobrang tagal. Kahit na malamig siya tuwing gabi. Kapag may bisita lang, kapag halimbawa summer, tapos mainit sa baba, pumupunta sila dito sa terrace para malamig. Ayan. Yun lang naman. So, meron din ditong may mga terrace din sila. Yung iba. Tapos dito sa kabilang side. Dito sa kabilang doon, ibang subdivision na yun may magandang bahay doon. Yan, mga malalaking bahay din yan. Ibang subdivision na yan. Tapos meron din dito sa may likodan namin. Wait lang. Move lang ako ng onte. Ayan sa likod namin may ibang subdivision din yan. So, halos parang dikit-dikit. Parang nakakailang din magtambay dito. Maganda nga sana dito gumawa ng video. Kaya lang, alam mo yun, parang nakakailang kasi. Pakita ko sa inyo ang aking nanggigitatang paa. Ayan hindi ko na natanggal yung cutics. Yan na lang yung natitirang cutics. So, ayan. Tingnan mo, dry na yung paa ko. So, ayan, nakanda na yung mga gagamitin ko. Ayan. Ito, hindi ako tatanggal ng cuticle. Pero ginagamit ko lang to. Alam mo yung pag may ingrown, medyo pag masakit yung mga gilid-gilid, na parang nanunuot sa laman, yung ginagamit ko yan. Pero yung pagtanggal ng mga cuticle, hindi ako nagamit niya. So, gupitin ko muna yung kuko ko. Ayun si mama. Lalarga na naman, Ayun, kasama niya yung kanyang friend. So, sinarado ko na lang tong screen. Kasi kung mapasok yung langaw, nagluto kasi si Papa ng corned beef. Naamoy na langaw. Binuksan ko na lang yung ilaw dito. Silipin natin si Papa. Ang takaw niyan Ano niluto ma? Ayun malafang na naman ng corned beef. Ayan. Kaya sinarado ko na lang yung pintuan kasi napasok yung langaw. So, ayan, nakukuhan ko na siya. Yung kadami yung kadiring kuko ko. Kasi yung ginaganyan ko lang yan. Tamad magwalis. Ginaganyan ko na lang. Pinakadami yung kuko ko sa paa. Oops. Okay. So, hindi ako magko-cutics ng kuko ko sa kamay kasi bala ko magawa ng nail art tutorial na i-upload ko next week siguro. Pero every week talaga nagugupit ako ng kuko kasi nagluluto kasi ako sa bahay. So, importante lagi malinis yung kuko sa kamay. Kasi, syempre, lalo na kapag ikaw ay nagpe-prepare ng food sa bahay. Kaya, ito lang muna ang aking lalagyan ng nail polish. Ito guys, yung nilalagay ko, yung nail, cuticle remover, tsaka Mertiolet. Para kunwari nilinisan talaga yung kuko ko. Saka medyo dry kasi yung kuko ko.
So, nilalagyan ko nito para ewan ko, para medyo magkaroon ng moisture yung kuko. Although, hindi ko alam kung correct yun ha. So, ito, nilagay ko lang tong cuticle remover dito sa lumang cutics ko. Tapos, yung ginaganyan ko lang. Nabasa ko lang na ganyan. Yung bonggang-bongga. Yan, tapos pagkabasa nun, ilalagyan ko naman siya ng Mertiolet. Para kunwari, nilinisan sa parlor. Diba? Kunwari, nag-effort talaga. Yan, ganyan. Yan, tapos pagka nalagyan mo na ng Mertiolet, brushan mo. Yan, ganyan. Yan. Diba ang tamad? Hindi tinanggal yung cutics. Patungan ko na lang yan. Tapos, gagawin ko lang yung kabilang paa. So, ayan. Nalagyan ko na parehas. Ayan. Pipili ako ng nail polish. So, ganyan kadami po yung nail polish namin, no. Bukod pa dyan, meron pang mga, ayan, no. Meron pa dyan. Meron pa doon sa kwarto ko. Kasi si mama, mahilig bumili yan ng cutics. Hindi pa nga niya nauubos. Pipili na naman ng bago. So, actually, madami pa nga yan dati. Tinanggal ko lang yung talagang hindi na talaga pwedeng gamitin. Yung matigas na talaga. So, ayan. So, ako yung taga-ubos ng cutics niya. So, sinisimot ko yung mga tira-tira niyang cutics. Para hindi naman sayang. So, alam ko para sa iba, parang unti pa lang yan, ha. Kasi alam ko yung iba nagko-collect ng cutics talagang sobrang dami. Pero alam nyo, parang hindi rin advisable na mag-imbak ng sobrang dami. Kasi may tendency din itong mga to, lalo na kapag nagamit mo na, tumitigas siya. So, ewan ko lang siguro kung yung mamahaling brand, hindi ka agad tumitigas, no? Kasi hindi naman itong mga mamahaling brand, eh. Siguro pinakamahal na dito, 30 plus. Yun. Pili muna ako ng cutics. Oh, ito yung napili kong cutics. So, ano to? Pink lilac. Yan, oh. Hindi ko lang alam kung magkakasya pa to sa dalawang paa kasi kaunti na lang talaga siya. So, kapag hindi nagkasya, ibahin ko na lang yung kulay dun sa kabila kong paa. Pauso. Kasi sinisimot ko talaga, parang hindi ako mapakali hanggat hindi siya nasisimot. May pagka-OC din kasi ako. Kailangan wala nasasayang. So, yan, gagawin ko. So, ipopost ko muna to kasi mahirap mag-cutics kapag may hawak kang camera, eh. So, ayan, nalagyan ko na siya ng nail polish. Isang coat lang nilagay ko. Kasi ayoko na masyadong i-double coat kasi mas matagal siyang matuyo. So, ang gagawin ko is yung left side, ang gagamitin ko dyan is yung nail dryer. Pero, syempre, lalagyan ko muna siya ng sige, wag na ako muna lagyan ng top coat. So, yung nail dryer na lang muna ang gagamitin ko dito sa left side. Tapos, dito naman sa right side, ang gagamitin ko is yung dry coat from Daiso. So, tingnan natin kung maganda talaga siya. So, ito, ang sabi kasi dito is 48 seconds lang daw matutuyo na agad yung nail polish mo. So, itatry natin kung ano yung mas effective. Ito ba o yung nail dryer. So, tigi isang one coat lang yan ng nail polish o cutics. So, umpisahan ko munang i-apply to sa aking right na paa. Right foot. Apply ko siya. Ay! Sumama yung cutics. At ganun. Ay. Ayun siya, guys.
So, ang nakalagay kasi doon sa packaging, 1 coat lang daw ang i-apply na ganito. And then, ang consistency niya matubig, parang hindi siya malapot. Ayan, makikita niyo naman, oh. Tapos, kailangan yung pag-apply nyo, guys, huwag masyadong madiin. Kasi, nag-ano yung cutics ko dito. Dumikit dun sa, applicator, dun sa brush. Kaya dapat pala, pag nag-apply ka nun, is damihan mo na yung laman nun. Tapos, light lang yung paghagod mo. Ayan. So, hintayin natin mag 48 seconds. Update ko kayo. Habang nagbibilang ng oras yun, kailangan pala i-set up ko na rin tong aking nail dryer. Kasi, naman. So, kailangan dito double E. Na dalawa. Ay, baliktad. Ganyan. Ito ang itsura niya, oh. So, parang siyang may fan dito. Tapos, ipipress mo lang to. Okay. Naririnig niya. Yun. Ipipress mo ganon para lumabas yung hangin dito. So, ilalagay ko na yung aking paa dyan. So, pwede rin to sa paa, eh. Para patas ang labanan. Yan. Yan siya. So, tinry ko siyang hawakan after 48 seconds. Kasi diba sabi dun sa lalagyan ng 48 seconds lang daw matutuyo na. Hindi totoo kasi basa pa rin siya. So, inano ko siya, itong kaliwa, binabad ko siya dito ng 5 minutes. So, ginamit ko yung timer nitong cellphone ko ng 5 minutes. So, parang 5 minutes na rin ang inabot nito. So, kung ang sinasabi mo is nail, quick dry kasi hindi na siya dumidikit kapag ginahawakan. Totoo kasi, after 5 minutes, hindi na dumidikit sa kamay. Yan. Kaya lang, ramdam mo pa rin na hindi pa rin talaga siya totally tuyong-tuyo. Ayan. Kasi, feeling ko, katulad niyan, pag diniinan ko siyang ganun, ramdam mo pa rin na basa pa rin yung nail polish. Kasi yung tipong kapag diniin mo, babakat yung fingerprint. Ayan. Pero, paano? Ayan, natuyo naman. Pero hindi nga lang, katulad ng sinasabi na 48 seconds lang tuyo na. So, ito, after 5 minutes, ayan, ganyan siya. Ayan. Ano lang yan, ang liliit lang ng mga kuko ko, punggok yan. Paano pa kaya kung, malalaki yung kuko, mahaba yung kuko. Yun, hindi lang natin alam kung gaano katagal bago yun tumuyo. At saka, 1 coat lang ang ginawa ko dyan. Kasi yung iba, di ba, nagto 2 coat. Ayan siya. Yan ang itsura niya. Tapos, dito naman sa kabila, yung ginamitan ko ng nail dryer. Teka lang. Focus natin. Ayan, ganyan yung itsura niya. Basa pa rin. Nasira. Kita niyo yung fingerprint. Nagbakat yung ko. Basang-basa pa rin siya. Ito, medyo natanggal kasi dumikit doon sa dito. Dumikit. Kaya dapat dahan-dahan din sa pagsuksok ng kuko. Kasi pag napadikit, wala na. Tanggal. Pero hindi mo masyadong halata. So, ito, kailangan pa ng ng oras. Kasi tingnan mo, Although, hindi rin siya, dumidikit na sa kamay. Pero, ikumpara mo yung after 5 minutes nito, dito, mas tuyo ito. Kesa dito. Kaya lang ito kasi, hindi ko to nilagyan ng top coat. Cutics lang talaga. Saka 1 coat din. Baka mas lalong matagal kapag nilagyan pa ng top coat yan. Tapos 1 coat. Tapos ang liliit lang na kuko, punggok. Try natin ulit
ibabad ng another 5 minutes. Tingnan natin kung matutuyo siya ng bonggang-bongga na. So, ito na siya after another 5 minutes. So, ayan, mas dry na siya compared kanina. Pero, hindi pa rin ganun ka totally dry. Medyo dumidikit-dikit pa rin siya sa balat. Ayan. Ayan. Pero ano na, alam mo yun yung parang tipong patuyo na ganun. Patuyo na siya. Ganung estado. So, ayun ang aking review. Kung ikukumpara nyo na magpatuyo ng natural lang yung air dry lang, sa palagay ko naman, mas mabilis pa rin kung gagamitan mo ng mga net, ng mga gantong product. Natutuyo rin naman siya, katulad nga ng sinabi ko doon sa huli kong vlog. Ito, mas napapadali nga niya yung drying time compared nung sa air dry na pagpapatuyo ng mga nail polish o ng cutics. At saka napansin ko kapag ginagamit ko to, tumatagal yung cutics ko considering na ang ginagamit ko, 'di ba, yung mga tira-tirang lumang cutics ni mama. Dumatagal siya sa aking kuko. Hindi siya kaagad natatanggal kasi dati kasi pa nagko-cutics ako, ilang araw lang, nagbabak-bak-bak-bak na yung mga cutics, kahit nilalagyan ko naman ng top coat. Tapos ito, okay naman siya. Hindi nga lang siya agad tumuyo ng talagang 48 seconds. Siguro, mga 5 minutes, tuyo-tuyo na siya. Ayan, pwede mo nang suotan ng tsinelas. So, compared naman sa katulad yan sinabi ko, okay naman din sila. Consider 88 pesos lang naman yung mga yan, di ba? So, kahit papaano, mas mapapabilis naman nila yung pagpapatuyo nyo ng kuko. Kasi yung iba, di ba, ang tagal-tagal talaga tumuyo. So, nasa sa inyo yan kung anong mas prefer nyong gamitin. Itong quick dry na nail polish o itong nail dryer. So, lahat naman yan, parehas yan 88. Lahat to binili sa Daiso. This is not a sponsored video ha. Binili ko talaga yan. So, yung mga may sponsored video, para lang yung sa mga sikat na channel na ako maliit lang yung channel ko. So, ayan. In case lang naman na may Daiso rin sa inyo at naisipan yung bumili, at least nakita nyo na kung paano ito nag-ooperate o ginagamit. So, yun na lang. Sobrang haba na itong vlog ko. At ito na yung finished product. So, see you na lang ulit next week or probably by Saturday o Sunday. Baka mag-upload ulit ako ng bagong vlog. Depende kung anong araw kami ulit lalabas. So, yun na lang guys. Bye-bye!